The next day excited ang lahat, dahil pupunta kaming Everland, isang sikat na parang Disneyland dito sa Korea. May mga rides din doon, at marami pang iba na kakaaliwan ng lahat. Tanghali na rin kaming nagising lahat, dahil kahapon gabi na kami nakauwi, halos suyurin namin ang Myeongdong area kagabi. Pagka-uwi namin, higa agad sa kama sa sobrang pagod. Bukas na rin ang birthday ni Zero November 25. I don't have any gift for him, hindi ko naman kasi alam na dito pala namin celebrate ang kaarawan niya. Pero susubukan ko pa rin na makabigay ako sa kanya ng regalo, kahit mura man lang. Nahihirapan din akong makatakas, at makabili ng regalo, dahil nakabuntot siya parati, at nakapulupot ang kanyang kamay sa akin, kaya hindi ako makaalis. Mommy, pwede kaming sumakay sa rides? Tanong ni Elliot habang papunta kami sa Everland. Nasa van na kami ngayon. Patungo sa Everland. Natagalan kami kanina sa pagkain, dahil masyadong madaming guest ang hotel ni Zero. Madami din siyang kilala na kinausap pa siya, wala naman kami nagawa kundi hintayin siya. He even say sorry with us, kahit hindi naman namin hinihingi. My man really change. Only carousel, huwag lang ang mga matataas. Sabi ko. That's boring, mommy, reklamo ni Elliot. If that's boring, we can go back in our hotel. Hindi na lang tayo aalis, may pagka-istrikta kong sabi. Hindi sa lahat ng oras sila na lang parati ang masusunod. Papaano kung mapahamak sila doon? I'm not fan of rides, kaya sure ako na hindi ko sila masasamahan. Their safety is more important for me, kahit sumama ang loob nila sa akin, dahil lang sa rides na iyon. Maglalaro na lang kami doon, hindi na lang kami sasakay sa mga rides, pagsuko ni Elliot sa usapan. I felt Zero hold my hand, kaya napatingin ako sa kanya, agad ko siyang sinaman ng tingin. Nakuha niya naman ang pinapahiwatig ko, napabuntong hininga siya, at bumalik sa pagkakasandal. Isa pa to, subukan niyang konsentihin ang gusto ng tatlo tungkol sa rides na yan, uuwi talaga kami ng Pilipinas. Nakarating kami sa Everland. Namangha kaagad ang tatlo sa ganda nito, kahit si Cronus ay napawaw, in-explain ni Elian kung ano ang pinuntahan namin. Medyo madami ang tao, kaya tig-iisa kaming hawak sa mga bata. May mga Disney characters din na nakamaskot, pero syempre hindi mawawala ang line friend characters. Aliw na aliw silang tatlo. They gave high five in every mascot na madaanan namin. Binuhat ko si Cronus, at sinabi ko ang bawat pangalan ng mga character, o mga mukha ng mascot na masasalubong namin. Tumawa-tawa naman siya, habang hinahawakan ang ulo ng mga mascot. Ma'am, picture po, sabi ni Myrna at nilabas ang camera ni Zero sa lalagyanan. Tumango ako at ngumiti, habang hawak-hawak ko si Cronus. Smile baby, I said, and I saw him smile. Kinuhanan kami ng litrato ni Myrna, hanggang sa nakisali na rin sina Elliot, at ang daddy nila. Smile, happy family, Myrna said and counted 1 to 3, before clicking the camera button. We took a lot of shoots. Hindi ko na yun naisip, dahil si Myrna todo click lang kahit na nag-aayos kami. I felt so happy and contented, hindi ko akalain na mapupunta kami sa sitwasyong ito. Hindi ko akalain na mabubuo kaming isang pamilya. Makilala lang ng mga anak ko si Zero, okay na sakin, iyon pala mahal pa rin namin ang isa't isa, napuno lang ng galit ang aming mga puso, kaya humantong sa ganang sitwasyon. The whole time that we are here in Everland, was happy and full of enjoyment. Naglaro pa ang mag-ama, at kami naman ni Myrna ay tinitignan lang silang masayang naglalaro. Seeing them bond together makes me contented. Sila ang rason kung bakit ako masaya. How I wish that this happiness will stay longer, until Zero and I get old. Ayoko nang umiyak pa, gusto ko na lang maging masaya palagi. I'm so tired. Reklamo ni Elliot nang makauwi kami sa hotel. Kahit ako ay ganun din, sa lawak ng Everland mapapagod ka talaga. Napahiga na lang si Elliot sa kama, dahil sa kapaguran sa paglalakad at sa paglalaro. Si Myrna ay ganun din, sinabihan ko na lang si Zero na magpadala na lang kami ng makakain, dahil pagod na talaga ang lahat. We waited for a minute, dumating na rin ang aming pagkain.
Nagulat pa ako, dahil medyo madami ang pagkain, at baka hindi maubos. Ginhising ko si Elliot na nakatulog na. Mommy, subuan mo na lang ako please, I'm tired, aniya na matamlay ang boses. Okay, lean on mommy come here, kinuha ko siya at dinala sa kandungan ko. Nakapikit ang mga mata niya, at pinipilit na lang ang sarili ng umuya matapos ko siyang subuan. Nagpakawala ako ng hangin bago ko siya tinanong, kung kaya ba niyang kumain, he nodded for a respond. Patulugin na lang natin ma'am, mukhang hindi na niya kaya. Ako na lang magpapakain sa kanya kung magigising siya. Myrna suggested. Binuhat ko ulit siya at binalik sa kanyang hinihigan kanina, tinapos namin ang pagkain. Kahit ang dalawa ay matamlay ding kumain dahil sa pagod. Masarap sana ang hinanda, dahil halos lahat Korean food, pero hindi ma-enjoy ang pagkain dahil sa pagod. Nagpahinga na ang dalawa, si Cronus at Elian. Kami naman ay nagligpit ng pinagkainan namin. Pagkabilang ko ulit sa kanila, ay tulog na rin kagaya ni Elliot. My babies are really tired. I whispered then gave them a kiss on their forehead. This is our time baby, let's go, punta tayong Namsan Tower, bulong ni Zero sa akin habang nakahiga kami. I checked the time on my phone, and it's already 10 p.m., 2 hours before his birthday. Wala man lang akong regalo, nakakahiya. Paano ang mga anak natin? Paano kung hanapin tayo? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Myrna is here, hindi niya hahayaan ang mga anak natin, sabi niya at hinhila na ako sa pagkakahiga. Agad naman yung naramdaman ni Myrna, kaya napatingin siya sa gawin namin. She asked a question kung saan daw kami pupunta. We will buy food Myrns. Please take care of the three, Zero said before wearing his jacket. Sure sir, I can manage, caribels ko sila. Nagpaalam kaming dalawa ni Zero, bago lumabas ng silid. Inayos ko naman ang suot ko, at nilagay ang bini para maayos naman akong tingnan. Ganon din ang ginawa ni Zero, sinuot niya rin ang bini na pareho ang kulay sakin. Then, he wrapped his arm around mine. When we arrived in front of Namsan Tower, Zero took his phone out and we took a couple of photo. Sunod ay sumakay kaming cable car papunta sa taas ng tower. Pwede rin maglakad paakyat pero matatagalan pa kung ganang paraan, malamig din ang panahon, kaya mas mabuti na sa cable car kami sasakay. Magkahawak kamay kaming lumabas ng cable car, malamig na hangin ang sumalubong sa amin, kaya napayakap ako ng aking katawan. I am finally here. Parang dati lang gustong-gusto kong pumunta dito, ngayon nakatapak na ang mga paa ko. Hinhila ako ni Zero, at doon na lang natapos ang pagmomoment ko. Wow! I said in unison. I can see the whole beautiful city of Seoul from here. Liwanag galing sa mga buildings ang mas lalong nagpaganda. Sabay ng tingin ko sa paligid, ganun din ang pagsayaw ng aking mga buhok dahil sa hangin. I close my eyes and feel the moment. I suddenly opened my eyes, when I heard a click of camera. I saw Zero taking me a photo. Hindi na siya pinansin at tinuonan ulit ng pansin ang magandang tanawin ng Seoul. Nakakawala ng stress kapag nandito ka, pwede ditong mag-unwind kapag madami kang problema. Makakatulong talaga siya. You look so beautiful baby. Dinig kong sabi ni Zero at kinuhanan pa ako ng litrato. Sunod ay inakbayan ko siya at nag-selfie kami. Punong-puno ng kasiyahan ang puso ko ngayon. Pumasok kami ni Zero sa isang shop, uminom kami ng mainit na kape para sa malamig na klima. Lumabas din kami kinalaunan, dahil mas gusto ko sa labas kahit malamig. Umupo kami sa isang bench na tanaw ang ganda ng Seoul. I never thought that this day will happen, sabi ko habang nakatingin pa rin sa buong Seoul. I felt Zero lean a bit. I never thought that you will come back in my arms, he said and wrapped his arm around me. Even though I hated you before, hindi naman nawala sa puso ko ang pagmamahal ko sa'yo. You completed me back then. I don't have that much friends except Erwan. I was acting like a baby, my mom never supported me from what I want, pero ikaw nariyan sa akin. Hindi mo ako iniwanan o sinukuan.
Buong puso kong sabi sabay ng pagtulo ng aking luha, galing sa aking mata. Noon parang si Zero lang ang nakakaintindi sa akin. Ang lahat ng pagmamahal na hindi ko naranasan sa pamilya ko, sa kanya ko naranasan, kaya ang sakit noong araw na iyon nang makita ko siya sa kondo niya, na may kahalikang iba. I love him very much, na kahit sinuwi ko si mommy na hindi ako pwedeng mag-boyfriend, ay ginawa ko dahil mahal ko siya. Medyo tanga ako sa part na hindi ko tinirhan ng pagmamahal ang sarili ko. Hindi rin nawala ang pagmamahal ko sa'yo, Jam. You changed me, you also completed me, kaya hindi ako papayag na mawala ka ulit sa akin, kayo ng triplets ko, and he hugged me tight. Hindi na kami mawawala sa tabi mo, we are always here to support you. I said and wiped my tears. He kisses my cheeks. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya noong sinagot mo ako dati, ngayon umaapaw na ang kasiyahan ko nang makasama ka ulit, kasama ang tatlo nating supling. I love you, my love. I whispered. I felt Zero stiffen. Hinintay ko ang sabihin niya ang katagang iyon, ngunit segundo na ay wala pa rin. Hindi ko mapigilan ang mapaangat ng tingin, kaya nagkasalubong ang aming mga tingin. Binalik niya ang ulo ko sa kanyang dibdib, at niyakap ako ng mahigpit. Can you feel my heartbeat? Tumango ako bilang sagot, iyan ang epekto kapag sinasabi mong mahal mo ako. Hindi ko mapigil ang matawa, kinikilig din pala ang dragon na ito. Mahal nga kita reklamo ko na parang bata. Mas mahal kita, sabay halik niya sa ulo ko. Ilang minute rin kaming nagtagal sa posisyong iyon. We are hugging, while looking at the beautiful scenery. Pwede bang bagalan ang oras? Gusto ko magtagal ang oras na to. Ayaw ko nang matapos ang araw na ta. I sipped on my coffee while still hugging him. Wala may nagbalak na magsalita sa amin, pareho lang kaming tahimik, at ninanamnam ang bawat sandali. Sabay naming naubos ang kapeng iniinom namin, itinapon namin iyon sa may basurahan. Can we lock our love now? Tanong niya. I smiled and nodded. Magkahawak kamay kami bumili ng padlock. We picked red and white cutie padlocks. Sa akin ang pula, at sa kanya naman ang kulay puti. Anong ilalagay mo? Tanong ko sa kanya. You go first, and handed me a pen. Hindi ko alam ang ilalagay ko dito, dati kabisado ko pa ang ilalagay ko sa padlock na ito, ngayon hindi ko alam kung anong ilalagay ko. Pangit naman kung Zero Heart Jam, super common na noon. Tumitig ako kay Zero habang nag-iisip kung ano ang ilalagay sa padlock. Kung message baka super haba, dapat short but sweet na linyahan ang ilalagay ko. Napangiti ako nang may naisip na, dali-dali ko naman iyong nilagay sa padlock. I was smiling when I handed the pen on Zero. Maiksi lang ang sinulat ko, ngunit maganda naman ang kanyang kahulugan. Done, he said when he finished writing. Kapag talaga Zero ang nilagay mo dyan pang Jejemon, hindi ko na talaga isasabit ang padlock na ito, biro ko sa kanya. Kumunot naman ang kanyang noo. What? Jejemon? What is that? Sunod-sunod niyang tanong. Ay oo nga pala, mayamang tao si Zero. Hindi naman niya siguro ilalagay ang naiisip ko diba? Hala bakit naman ako kinakabahan sa nilagay niya? Ang puso ko bumibilis na naman. Niyaya na niya akong lumabas. Para isabit na namin ang padlock na hawak namin. Malamig ulit na hangin ang yamakap sa amin nang makalabas sa pinagbilhan namin. Ilang magkasintahan na kaya ang naglock ng pagmamahalan nila dito, tapos nagkahiwalay din sila. Wala sa sarili kong tanong. I'm really curious, sa dinami-dami ba naman ng padlock dito, siguro marami din ang nagkahiwalay dito. Not all relationships is perfect, pero kung mahal nyo talaga ang isa't isa, kahit ano pang balakid sa inyo kayo talaga. Marahil madami sa padlock na nandito ay ang mga pinagtagpo. Ngunit hindi tinadana, sakit naman nun. Sana hindi mangyari sa amin ni Zero yun. That is not our relationship baby, mag-focus ka na lang sa atin. This place looks good love, dito na lang natin ilalagay, excited kung ani. Sumang-ayon naman sa akin si Zero, na dito namin ilalagay. Kita pa rin ang soul sa parteng ito, kaya maganda. Nagbasa muna ako ng ibang padlock, ang iba mahaba ang letter. Ang iba simple I love you lang na may pangalan ng mahal nila.
Baby, hayaan mo na ang iba dyan, reklamo ni Zero. Tumayo naman ako sa pagkayuko. Anong nilagay mo? Tanong ko. Nakatitig lang siya sakin, gamit ang mapupungay niyang mga mata. You first. Umirap ako bago ako nagsalita. Please take care of my heart. Sabi ko at binigay sa kanya ang aking padlock na sinulatan. Ngumiti naman siya, kaya tumibok na naman ang aking puso. Please, huwag jejemon. I will take care of your heart. Aniya at binigay din sa akin ang kanyang padlock. My heart beaten so fast again. Parang may tumatambol sa loob ng aking dibdib nang makita kong iyon nga ang nilagay niya. Namula din ako dahil sa kanyang tugon. Hindi naman siya nakatingin sa akin, habang sinusulat ko iyon, paano niya nalaman na iyon ang ilalagay ko? Ilagay na natin. I said giggling like a child. Nilagay namin iyong dalawa, bago tinapon ang susi sa tapunan. Hinhila ako ni Zero at kinulong sa kanyang mga bisig. I hugged him back and whispered, "Please take care of my heart." I repeated what I wrote. He kissed my lips first. "I will take care of your heart, baby." And he kissed me again.